Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat at welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw upang pakinggan itong bagong kwento na aking ihahatid sa inyo ngayon. Mga bata pa lamang ang magkapatid na Patrice at Rich ay lagi nang pinapaboran ng mga magulang ang panganay nilang si Patrice. Lagi rin naman nagpapaubaya ang bunsong si Rich, ngunit natutong lamaban ang huli noong tangkaing agawin ni Patrice ang kanyang kasintahan. I hope you don't mind if I say that I love you. Ma, bakit naman po si Rich lamang ang iyong papayagan mag-aral doon sa Maynila? Gusto ko rin naman mag-aral doon eh. Inis na sita ni Patrice sa kanyang ina. Anak naman, may nakuhang scholarship ang kapatid mo doon. Pangangatuwiran ng ginang. Kahit na, basta gusto ko ring mag-aral doon. Ako lang naman ang gagastusan ninyo eh, dahil libre naman si Rich. Anak, medyo may kamahalan ang paaralan doon sa Maynila. Mama naman, ako nga lang ang gagastuhan ninyo, hindi ba? Gawan nyo nga ng paraan. Maktol ni Patrice. Ma, may nakita na po ako na aking titirahan doon sa Pasay po. 3,500 lamang ang upa. Excited na pagbabalita ni Rich. Sa Pasay? Ano yon? Squatter? Ay nako mama, ayoko ngang makasama si Rich doon sa pangit na apartment at sa squatter pa talaga. Maghahanap ako ng magandang apartment. Pagmamaktol na wika ni Patrice. Wow ate, sa Manila ka rin ba mag-aaral? Bakit? Ikaw lang ba ang may karapatan na mag-aral doon sa Maynila? Baka naman nakalimutan mo na mas matalino ako sa'yo at maganda pa. Angat kilay na tugon ni Patrice, kaya napayuko na lamang si Rich dahil sa talas ng tingin sa kanya ng kanyang ate. Patricia, kailangan magkasama kayong magkapatid doon sa Maynila kung gusto mo ring mag-aral doon. Sabi ng ginang, kaya wala nang nagawa si Patrice. Magkasama nga ang magkapatid sa iisang tahanan, ngunit hindi talaga magkasundo ang dalawa. At pagkalipas ng 1 taon ng pag-aaral ni Rich sa university na kanyang napili. Hi! Napaangat ang mukha ni Rich noong marinig ang tinig sa kanyang harapan. Napabilog ang mga mata ng dalaga dahil isang napakagwapo, matangkad, mapungay ang mga mata at kitang-kita ng dalaga ang mga magagandang ngipin ng lalaking nakangisi at nakatayo sa kanyang harapan. Hi, I'm Sian. Nakangiting inilahad ng lalaki ang kanyang palad, tanda ng formal na pagpapakilala ng kanyang sarili. Hi, ako naman si Rich Melendez. Magkaklase ba tayo? Tanong ng dalaga. Oo, hindi mo ba ako nakikita sa loob ng classroom? Nakangiting balik tanong ni Sian. Napahiya ang dalaga kaya napayuko ito. Pasensya ka na, pagpapaumanhin nito. Hey, you don't have to say sorry. Alam mo, hanga ako sa'yo dahil nakikita ko na super focus ka talaga sa iyong pag-aaral. Kailangan nais ko kasi ma-maintain ang aking mga grades para makapagtapos ako. Nakangiting pahayag ng dalaga. Lumapit na ako sa'yo kasi mukhang hindi mo ako nakikita eh. Natutuwa kasi ako sa'yo. Nakangiting sabi ni Sian. Simula noon ay lagi nang magkasama ang dalawa at napalapit na ito sa isa't isa, kaya isang araw. Ate, si Sian. Sian ang ate ko. Pakilala ng dalaga noong maabutan nila si Patrice sa kanilang apartment. Hi Sian, o ano ito Rich? Mangliligaw mo o boyfriend mo na? Nakangiting tanong ni Patrice sabay abot ng kanyang palad upang makipagkamay sa binata. Ngunit naiilang si Sian noong pisil-pisilin ni Patrice ang kamay nito. Noong tangkain ng hilahin ni Sian ang kanyang palad ay lalong hinigpitan ang pagkakapit ni Patricia sa kamay ng binata. Na napansin naman ito ni Rich.
Halika na Sian, pasok na tayo, magbihis lamang ako sandali para makaalis na rin tayo kaagad. Wika ni Erich sabay hila sa kanyang bisita. Aalis kayo? Pwede ba akong sumama? Pa-cute na tanong ni Patrice. Ate, gusto mo ba talaga maging third wheel? May pupuntahan lang kami. Sabi ni Erich sabay pasok sa kanyang kwarto at naiwang nakaupo sa sofa si Sian. Nagmamadali namang umupo si Patrice sa tabi ng kanilang bisita. Alam mo, gwapo ka, pero paano nga ba kayo nagkakilala ng kapatid ko? Mag-boyfriend na ba kayo? Alam mo bang bawal pa yan magkaroon ng boyfriend? Baka masira ang kanyang pag-aaral, sigurado akong malalagot yan sa mama namin. Tanong at pananakot ni Patrice kay Sian. Huwag kang mag-alala, hindi ako makakasagabal sa pag-aaral niya at hindi rin ako magiging problema dahil tutulungan ko siyang solusyonan ang kanyang mga problema. Nakangiting tugon ni Sian. Bumuka na ang bibig ni Patrice para magsalita pa sana, ngunit iyon naman ang paglabas ni Erich sa kanyang kwarto. Let's go? Nakangiti na aya ni Erich sa kanyang mangliligaw at mabilis namang nakatayo si Sian at sumunod na ito sa dalaga. Erich, sigurado ka ba na hindi mo ako isasama? Nako, baka malaman ito ni mama na nakikipag-date ka mag-isa. Nako, siguradong lagot ka pa, uuwiin ka noon sa atin. Napakunot ang noon ni Sian sa pananakot na iyon ni Patrice. Huwag kang mag-alala Sisi, kakain lamang naman kami sa malapit at dyan sa maraming tao para safe at para may makakita rin sa amin na wala naman talaga kaming ginagawang masama. Nakangiting tugon ni Erich na nagpasimangot kay Patrice. Sian, pagpasensyahan mo na ang ate ko ha, medyo mapagbiro lang talaga yun. Matamis naman ng ngiti ang ibinigay ng binata sa dalaga. 2 buwan lamang ang nakalipas, narinig ni Patrice na may nag-doorbell sa pintuan, kaya nagmamadali itong pinagbuksan. Oh, what's going on and what brings you here? Halika, pasok ka! Excited na tanong at paayaya nito sa bisita. May usapan kasi kami ni Erich. Sabi niya sa akin ito raw ang oras na libre siya kaya naparito ako. Nakangiting tugon ni Sian. Talaga? Ay wala kasi siya dito. May pinuntahan lang. May gusto ka bang inumin? May halong pang-aakit ang ngiti at wika ni Patrice. No thanks. Sa labas na lamang ako mag-aantay sa kanya. Ay nako, dito mo na siya antayin. Baka magalit pa sa akin yun dahil hindi kita in-entertain. Pagpigil ni Patricia kay Sian, sabay hawak nito sa braso. Sadya nitong idinikit ang kanyang dibdib sa binata kaya napatingin ito sa mga mata ni Patricia. Sandali lang, tatawagan ko muna si Erich para ipaalam sa kanya na andito na ako. No! Mabilis na hinawakan ni Patricia ang kamay ng binata noong dukutin na sana nito ang cellphone sa kanyang bulsa. What are you doing? Biglang tanong ng binata dahil sa gulat. I meant, malamang ayaw niyang paistorbo. Importante kasi ang lakad niya, may kasama kaya iyon. Sabi ni Patricia na halos maidikit na ang bibig nito sa mukha ng binata, kaya hinawakan ni Sian ang magkabilang balikat ni Patricia. I know what you are doing. Hindi ka ba kinikilabutan sa ginagawa mo? Kasintahan ako ng kapatid mo tapos aakitin mo ako? Salubong ang kilay na tura ni Sian. Takot ka pala sa kanya eh. Bakit? Ano bang meron ang kapatid kong iyon? Nawala ko. Hindi naman hamak na mas maganda ako doon. At hindi mo ako ikahihiya kapag kasama mo ako sa iyong mga functions dahil mas magaling akong manamit kaysa kanya. Mawalang galang na sa'yo, Patricia ha. Pero sasagutin ko yung mga tanong mo kung anong meron kay Erich na wala ka. Si Erich ay disenting babae, matalino, hindi mapagpaimbabaw at sigurado akong hindi niya kayang tangkain akitin ang boyfriend mo. Diretso at buo ang tinig na sabi ni Sian na siya naman pagbukas ng pintuan na ikinabigla ng dalawa. Anong nangyayari dito?
Nagtatakang tanong ni Erich. Itong boyfriend mo, gusto akong pagsamantalahan? Pasinghal na tura ni Patres. Napatingin si Erich sa binata, ngunit napangiting aso si Sian sabay buga ng malakas na hangin. Alam mo Patres, idadagdag ko lang ha, isa pa sa pagkakaiba ninyo ni Erich ay hindi siya sinungaling. Sandali lang, pwede nyo bang ipaliwanag ito? Sian, ano ba talaga ang ginagawa mo dito? Naguguluhang tanong ni Erich. Napakunot ng noo si Sian sa tanong na iyon ng kanyang kasintahan. Anong klaseng tanong ba yan, di ba? Nag-text ka sa akin na kailangan kong magpunta dito 2 p.m. Nagtatakang tura ni Sian. No, hindi ako nag-text sa'yo. Nagtatakang pagtanggi ng dalaga. Sweetheart, look. Sabi ni Sian sabay pakita ng text na nagmumula sa numero ni Erich, kaya napatingin si Rich sa kanyang kapatid. Ate, salubong ang kilay na sambit ng dalaga. Huwag mo nga akong pagbintangan, baka mamaya maisumbong pa kita kina mama na pagbo-boyfriend lamang ang inaatupag mo dito. Bulyaw ni Patres. Pagbo-boyfriend lang ang inaatupag ko dito? Ate, nag-aaral ako ng maayos. Nakita mo naman kung gaano katataas ang mga grado ko. Patingin nga ng mga grado mo ate. Scholar ako, ikaw. Malaki ang ginagastos nila mama sa'yo at puro ka lamang nightlife. Ano kaya kung ikaw ang isusumbong ko? O, di magsumbong ka, sa tingin mo ba maniniwala sila sa'yo? Pang-aasar na pangbubuyo ni Patres. Ate, bakit ka ba kasi ganyan? Simula nung maliliit pa tayo, ay inaagawan mo na ako ng lahat ng mga bagay-bagay na para naman sa akin. Nagpapaubaya ako sa'yo, hindi dahil sa kinakampihan ka lagi ni mama, kundi dahil mahal kita. Alam mo, ipapaagaw ko sa'yo lahat but not my boyfriend. Hindi mo siya maaagaw sa akin. Unless siya mismo ang magpapaagaw. Seryosong tura ni Erich na ikinagulat ni Patres dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinaasan siya ng boses ng kanyang bunsong kapatid. Hindi na rin nakaimik si Sian. Naguguluhan din ito kung ano ang mga nangyayari. Ayan, dahil sa lalaking iyan kaya natuto kang sumagot sa akin? Isusumbong talaga kita kina mama. O sige, magsumbong ka, sandali lang ha. Maluha-luha na tura ni Erich sabay dukot ng kanyang cellphone at pinindot ang pangalan ng kanilang ina. Hindi naman nagtagal ay sumagot na nga ang ginang. O Erich, napatawag ka. Ma, ito kausapin mo nga po si ate, may isusumbong daw po siya sa'yo. Oh, ito si mama, sabihin mo na lahat ang iyong kasinungalingan at siguraduhin mong paparusahan nila ako para may rason akong kalimutan ko na kayong lahat. Galit na tura ni Erich. Imbis na tanggapin ni Patricia ang cellphone na inabot sa kanya ng kapatid, ay padabog itong pumasok sa kanyang kwarto. Ano ba ang nangyayari dyan? Erich, may problema ba kayo ng ate mo? Salitang narinig ni Erich mula sa kanyang ina. Marami mama. Punong-puno na po ako dyan sa paborito ninyong anak. Hindi na po ako bata, ma. May isip na po ako. 22 na nga po ako, hindi ba? Anak niyo nga po ba talaga ako, mama? Tuluyan nang napaiyak ang dalaga. Hindi nakapagsalita si Sia naman sa kanyang mga narinig at dahan-dahan na lamang itong lumapit kay Erich at niyakap niya ito ng mahigpit. I'm sorry. Hindi ko alam na hindi pala ikaw ang nag-text sa akin, pangako sa'yo. Hindi ako maaagaw ni numan dahil iyo lamang itong puso ko. Hayaan mo. Simula ngayon, ay ibibigay ko sa iyo ang mga bagay na hindi naibigay sa iyo ng iyong pamilya. Gusto kong makausap ang iyong mga magulang, kukunin na kita sa kanila. Napaluha na rin natura ni Sian. Sian,
Pareho pa tayong nag-aaral. Hindi mo pa ako kayang alagaan. Baka nga magalit pa sa'yo ang iyong magulang kapag idagdag mo pa ako sa kanilang pasanin. Nakayukong tugon ni Erich. Sweetheart, huwag kang mag-alala. Nagsarili na ako at kayang-kaya kitang buhayin kahit magkaanak pa tayo. Namana ko lahat ang yaman ng lolo't lola ko sa mother side. Nakangiting tugon ni Zian kahit lumuluha ito, sabay inangat ang mukha ng dalaga. Huwag kang mag-alala, pangako. Simula ngayon ay aalagaan at babantayan na kita. Dagdag pa ng binata. Zian, ang mabuti pa siguro umuwi ka na muna para makapagpahinga na rin ako. Pagkaalis ng binata ay pumasok na si Erich sa kanyang kwarto. Maagang maaga pa ay nakarinig na ang magkapatid ng doorbell sa kanilang pintuan, ngunit nagbingi-bingihan itong si Patrice. Kabaliktaran naman ni Erich na tumalon kaagad sa kanyang kama para tingnan kung sino ang nasa kanilang pintuan. Mama? Gulat na sambit ni Erich noong makita kung sino ang kanyang napagbuksan ng pintuan. Kagabi pa sana ako magpunta dito kaso wala akong makuhang ticket. Hindi ako makatulog sa pag-aalala sa inyong dalawa ng ate mo. Ano ba kasi ang nangyayari sa inyong dalawa? Tanong ng ina. Si ate na lang po ang tanungin ninyo mama pagising niya. Pagkatapos niya, ako naman po ang magbigay ng aking side. Mahinang pananalita ni Erich. Sandali lang po mama, bibili lamang po ako ng pandesal para mapagkape po tayo. Paalam ng dalaga. Patricia, alam kong naririnig mo ako, bumangon ka na't lumabas ka na dito para makapag-usap tayong tatlo. Mabuti na lang at hindi kasama ang inyong ama, kung hindi, pari-pariho kayong mananagot. Walang nagawa si Patricia kung hindi lumabas sa kanyang kwarto, ngunit nakabalot pa rin ito ng kumot. Maya-maya pa ay nakabalik na si Erich at may dala nga itong pandesal. Walang kaimik-imik na umupo ang tatlo sa lamesa upang magkape at kumain ng kanilang pandesal. Palipat-lipat lamang ang mga mata ng ginang sa dalawa niyang dalaga at noong matapos na silang kumain. O sino ngayon sa inyong dalawa ang gustong unang magsalita? Seryosong tanong ng ginang. Mama, di ba sabi ko na si ate na? Siya naman po kasi talaga ang may gustong isumbong sa'yo eh. May boyfriend na po kasi ang magaling mong bunso mama. Ayaw papigil kaya nag-away kami. Matapang ang tinig na sabi ni Patrice kaya napaangat ng mukha si Erich at napansin naman kaagad ito na matalas ang tingin sa kanya ng kanilang ina. Ito ba ang inaatupag mo dito? Galit na tanong ng ginang kay Erich. Ma, hindi naman po sa gabal sa pag-aaral ko ang relasyon namin ni Zian. At alam nyo naman, tumataas pa nga lalo ang aking mga grado eh. Ayan ma, natuto ng sumagot dahil maipinagmamalaki na. Sol-sol ni Patrice. Kung makapanolsol ka naman ate, bakit? Ano bang inatupag mo dito? Ma, nakita niyo ba kung gaano kataas ang mga grado ni ate? Alam niyo ba ang ginagawa niya dito? Minsan nga yan hindi umuwi dito eh. Nagagalit kapag tinatanong ko kung saan siya galing at natutulog. Alam niyo po ba kung bakit kami nag-away? Kasi po, tinext niya si Zian, pinapapunta niya dito gamit ang aking cellphone para akitin. Naiyak na sabi ni Rich. Erich, pinagbibintangan mo ba ang ate mo? Anong klaseng lalaki yun? Bakit pinag-aaway kayong magkapatid? Hiwalayan mo ang lalaking iyon ha? Ayoko nang marinig na nakikipagkita ka pa sa kanya. Ayan mama, kaya lumalaki ang ulo ni ate dahil lagi mo talaga siyang kinakampihan. Maliit pa lamang ako, siya na lamang lagi ang tama, siya lagi ang magaling kahit ako naman lagi ang honor sa eskwelahan. Pero this time, hindi ako papayag na mananalo ulit si ate. Ayan ma, magaling nang sumagot. Akala mo may pinagmamalaki na kasi. Akala niya siguro mayaman dahil gwapo. Akala niya rin siguro ay kaya niya nang sumaway sa mga gusto mo.
Natatawang aso na pangbubuyo ni Patrice sa kanyang ina. Erich, tandaan mo, kapag sinuway mo ko, malalagot ka sa iyong ama. Alam mo namang iba kong magalit yon, baka itakwil ka. Wika ng ina na nakapagpangiti aso kay Erich. Mama, matanong ko lang, minahal niyo nga po ba talaga ako? Anak niyo po ba talaga ako? Kasi hindi ko maramdaman na mahalaga ako sa iyo. Lagi na lang kasi ako ang mali, ako na lang ang nagsisinungaling. Kahit kailan po ba ay naniwala kayo sa akin kahit minsan? Noong nakakuha ako ng scholarship dito sa Ateneo, kinongratulate niyo ba ako? Umiiyak na tura ni Erich, sabay tayo. Kinuha ang kanyang cellphone at lumabas ito ng bahay. Naiwan naman nakanganga ang ina at kapatid. Hindi sila makapaniwala sa tapang ng pananalita ng dalaga dahil minsan ay hindi ito sumagot sa kanilang ina. Hello, Sian. Umalis ako sa apartment namin ni ate. Andoon ang mama at pinahihiwalayan ka. Umiiyak na sabi ni Erich. Asaan ka? Pupuntahan kita. Tarantang tanong ni Sian at mabilis naman narating ng binata ang kinaroroonan ng dalaga. Tara, punta tayo sa inyo, haharapin ko ang mama mo at ipapaliwanag ko sa kanya ang nangyari. Sian, hindi mo kilala ang mama ko. Kahit minsan ay wala pa akong nagawang tama para sa kanya. Ni hindi ko nga natandaan na pinaboran ako kahit minsan lang. Ni hindi ko nga naramdaman na natuwa sila noong nakakuha ako ng scholarship dito sa Ateneo. Love, kailangan natin kausapin ang iyong mama. Kung kailangan ngang pupunta ako sa probinsya ninyo para kausapin ang papa mo ay gagawin ko. Walang nagawa si Erich kundi dalhin si Sian sa kanyang apartment. Malakas na sampal ang dumapo sa mukha ng dalaga pagkapasok pa lamang nito sa pintuan na nagpagulat sa magkasintahan. Mabilis namang nasalo ni Sian ang pangalawang sampal pasana ng ginang. Mawalang galang na po, andito po ako para kausapin kayo. Malinis po ang aking hangarin sa inyong anak at pakakasalan ko po siya pagkatapos niyang mag-aral. Pakakasalan mo siya pagkatapos mag-aral para ikaw ang makinabang sa kanya? Mama, iyan nga po ang boylet na ipinagmamalaki ni Erich. Galit na sabat ni Patrice. Ako po si Sian Inhofe at magkaklase po kami ni Erich. Buo ang tinig ng binata. Nag-aaral ka lang din naman pala, so anong ibibigay mo sa anak ko? Mukhang playboy ang itsura mo, pang ilang babae ba itong si Erich na pinaglalaroan mo sa kasalukuyan? Nakataas ang kilay na tanong ng ginang. Hindi naman po sa pagmamayabang, madam. Kaya ko pong buhayin si Erich kahit pakasalan ko po siya kaagad ngayon. Ganun ba? O sige, gusto ko pakasalan mo kaagad itong si Erich ngayon. Tingnan natin kung kaya mo nga. Ma'am, sa palagay ko alam ninyo na ang pagpapakasal ay pinagpaplanuhan. Pero kung hinahamon niyo po ako, bigyan niyo po ako ng 1 linggo para maiayos ko po lahat ng pangangailangan namin ni Erich. Wow, sige nga. Total naman, Lunes ngayon. Hinahamon kitang pakasalan mo itong si Erich sa linggo. Napataas ang kilay at nakangising aso na paghahamon ni Patrice. Okay, pero sa ngayon makikiusap po sana ako na wag nyo nang sasaktan muli si Erich. Dahil kung sasaktan nyo po siya, mas maigi pa yatang isama ko na muna siya sa amin ngayon. Seryosong wika ni Sian. Aba, kami pa talaga ang iyong hinahamon? O sige, dalhin mo na nga yan para mapatahimik na itong bahay namin. Pabigat lang kasi sa buhay namin ang babaeng yan eh. Mataray na tugon ni Patrice na nagpaiyak kay Erich, kaya walang salitang hinila ni Sian ang dalaga palabas sa bahay na iyon. Sandali lang, kukuha lang ako ng gamit ko. Anas ng dalaga. No need. Ibibili na lamang kita ng iyong mga pangangailangan. Saan ka naman kukuha ng ipangbibili mo sa akin? Nakakahiya naman kung hihingi ka sa iyong mga magulang. Bakit? Sino ba ang may nagsabi sa iyo na hihingi ako ng pera sa aking mga magulang? May negosyo ako kaya may sarili akong pera.
Nagulat ang dalaga sa kanyang narinig dahil wala namang sinabi ang kasintahan sa kanya na isa pala itong businessman. Tara, bibili tayo ng ticket para puntahan ang papa mo. Magpapaalam ako sa kanya na pakakasalan kita sa linggo. Paano naman mangyayari yon kung ganito naman kabilis? Sweetheart, sa huwis muna tayo magpapakasal at ang tito kong mayor ang magkakasal sa atin. Ayon pa kay Sian, kaya sumunod na lamang itong si Erich sa kanya. Malaking tuwa naman ang binata dahil nakakuha sila kaagad ng tiket papunta sa Iloilo. Pagkababa nila ng airport ay tahimik na binaybay ng magkasintahan ang daan papunta sa tahanan ng mga Melendez. 30 minutes lamang ay narating na nga nila ang bahay ni na Erich. Papa, tawag pansin ni Erich sa amang nagpapakain ng baboy. Oh, katatawag lamang ng mama mo. Ano ba ang nangyayari sa'yo, bata ka? Pa, ito po si Sian? Ang lalaking dahilan para sagot-sagutin mo ang mama mo at awayin ang ate mo? Galit na pagputol ni Papa Quintin sa sasabihin at pagpapakilala sana ni Erich sa kanyang kasintahan. Pa, sana po sa pagkakataon na ito, pakinggan nyo naman po ako kahit ngayon lang po. Naiiyak na pakiusap ng dalaga. Sir, naparito po ako at pakumbabang humarap sa iyo para magpaalam na pakakasalan ko po si Erich ngayong linggo. Aba, balita ko, nag-aaral ka pa. Anong ipapakain mo sa anak ko? Iaasa mo sa iyong mga magulang? Sir, may negosyo po akong naminana sa aking mga grandparents. Nag-aaral po ako habang pinapatakbo ko ang aking negosyo. Minsan naman ay tinutulungan ako ng aking mga parents kapag masyado po akong busy sa aking pag-aaral. Layuan mo ang anak ko kung ayaw mong lalong magalit sa kanya ang atit mama niyan. Papa, ipagtanggol nyo naman po ako kahit minsan lang. Kahit ngayon lang, iparamdam nyo naman po sa akin na anak nyo rin po ako. Matanong ko lamang po, Papa, ano po ba ang aking kasalanan sa inyo? Bakit ganito kayong tatlo sa akin? Sana po, Papa, huwag niyo naman akong hayaan na maglaho na lamang sa inyong mga buhay na parang bula. Malaki na ako, Papa, at anak niyo rin naman po ako, Anak niyo nga po ba talaga ako, Papa? Hindi nakaimik si Mang Quintin sa pangungusap na iyon ni Erich. Payagan mo na yung apo ko, Quintin. Boses matanda ang narinig ng tatlo mula sa hindi kalayuan. Lola, salamat po sa pagdating. Kanina pa ako dito at nakikinig sa inyong usapan. Kamusta ka, iho? Hala, tara sa loob at doon natin ipagpatuloy ang pag-uusap. Quintin, malaki na itong si Erich kaya wala na kayong karapatan na pagbawalan ito sa kanyang mga nais sa buhay. Lola, ako po si Sian. Naparito po ako dahil nais ko pong pakasalan ang inyong apo. Nakangiting lahad ni Sian. Nasa tamang edad na kayo kaya gawin nyo na kung ano ang sa tingin ninyo na makakabuti para sa inyong dalawa. Nay, sambit ni Mang Quintin. Ako ay nagtitimpi lamang sa inyong mag-asawa kaya wag niyo akong pilitin na magalit ng tuluyan. Hindi ko naman kayo pinigilan noong nais mong pakasalan si Mina. Kaya ngayon ay hindi ko rin kayo papayagan na pagbawalan ninyo itong aking apo. Namula sa galit ang mukha na sabi ng matanda kaya hindi na nakaimik si Mang Quintin. Papa, nakikiusap po ako sa inyo. Natulungan niyo po ako sa pagkakataon na ito. Iparamdam niyo naman po sa akin ang pagmamahal niyo kahit ngayon lang. Napaluha ang ama sa tinuran na iyon ni Erich. Sige, ibibigay ko sa inyo ang aking basbas sa kasal na inyong hinihingi. Salamat sir at ipinapangako ko po sa inyo na gagawin ko po ang lahat upang mapaligaya itong inyong bunso. Pakamamahalin ko po siya. Nakangiting pangako ni Sian na ikasal nga ang dalawa at tanging ang lula at ama lamang ni Erich ang sumaksi dahil galit ang ina at kapatid nito.
Samantalang masaya naman na tinanggap ng mga magulang ni Sian si Erich. Sa ngayon ay masayang nagsasama ang dalawa at nasa third year college na ang mga ito, nagtutulungan sa kanilang mga aralin sa gawaing bahay at tinuruan na rin ni Sian si Erich kung paano patakbuhin ang negosyong namana nito sa kanyang lolo't lola. I hope you don't mind if I say that I love you. Sa totoo lang, napakahirap mamuhay sa isang bahay kung merong paborito ang iyong mga magulang. Hindi po maganda sa pakiramdam na habang pinupuri ang iyong mga kapatid ay puro naman mali ang nakikita sa iyo na para ba wala ka nang ginawang tama. Mabuti na lamang na natiling malakas ang kalooban ni Erich, lalong sinipagan ang kanyang pag-aaral at nakakuha nga ito ng napakagandang scholarships sa napakaganda ring university sa Maynila na kahit sinong magulang at kapatid ay dapat maging proud. Ngunit kahit iba ang ipinakita sa kanya ng kanyang mga magulang at kapatid ay sinika pa rin ng dalaga na pagbutihin ang kanyang pag-aaral. Ngunit may kasabihan po talaga na lahat ng bagay at pagkakataon ay may hangganan. Natutong lumaban ang dalaga noong dumating ang tamang lalaki na handa rin naman siyang ipagtanggol at iahon sa ganoong kalagayan at sa sakit ng pakiramdam ng pagbaliwala ng kanyang pamilya. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong patuloy at sa walang sawang suporta sa munting channel na ito. At doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like and share. Pakihit na rin po ng bell button para maging updated po kayo sa ating bagong upload. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento at ito po ang kwento ng buhay ni Erich. Hanggang sa muli, paalam!